sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for our hearts singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for our hearts singing hallelujah, hallelujah. Come on, my soul, oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside in those lungs. Get up and praise the Lord. Yeah. Come on, my soul, oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. So I throw up my hands and praise you again and again. So that I have is a hallelujah, Hallelujah. and I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing Hallelujah. hallelujah. Sing Hallelujah.
Praise the Lord. Magandang umaga po. Hallelujah. Salamat, tayo po ay pwedeng sumamba at magpuri sa Diyos. Glory to God. Gusto po muna nating i-welcome sa bandang likod. Kapatid po ni Brother Vince, si Renz, kasama po niya kanyang misis. Palakpakan po natin ng Panginoon. Yan. Welcome po kayo dito sa ating pagsamba. Gusto rin po nating i-welcome si Brother Christian. Palakpakan naman natin ng Lord. So, balikbayan po si Brother Christian. Ano po? Iniiwan lang tayo sandali. Ano po? Alam po natin, mayroong plano ang Panginoon. Basta alam po niya na ang Diyos ay mabuti at tapat kahit po hindi po siya doon. Anyway, pag-pray po natin ang kalooban ng Diyos para sa Kanya. We're rooting for you always, Brother Christian. Praise God. Kung meron po kayong mga... by the way po, ang announcement po natin, mga activities po sa church, ang family day po natin ay sa May 23. Ano po? Dito po sa Jeff Min, yung, anong pangalan? Highwood. Highwood daw. Ibig sabihin, Duto nga Matas. Highwood. Parang sa Jeff Min lang. Duto nga Matas lang yun. Ano po? So, po sa lugar natin last year, ano po, ako gusto ko po doon kasi malilim, ano po, presko. Daming mga mangga doon. Ayan. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Buksan po natin ang ating mga Bibles sa Genesis chapter 11. Verse 31. Ikitsune po. Familiar po tayo sa Genesis 31 sa Tower of Babel. Pero hindi po yun yung text natin. Titingnan natin po yung Genesis chapter 11 verse 31 hanggang pong 32. Basahin ko po sa New International Version. Ito po ang salita ng Diyos, Genesis chapter 11, 31 to 32. Terah took his son Abram, his grandson Lot, son of Haran, and his daughter-in-law Sarai, the wife of his son Abram, and together they set out from Ur of the Chaldeans to go to Canaan. But when they came to Haran, they settled there. Terah lived 205 years and he died in Haran. Tayo po'y manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataon pong ito. Na o Diyos, kami po ay pwedeng sumamba at magpuri at magpasalamat. Tumanggap, Panginoon, ang inyong biyaya. Salamat, O Diyos, sa kalakasan, kakayahan na inyong ipinagkakaloob sa amin. Lord, we pray for your anointing. We pray for the power of the Holy Spirit to be in our midst. We pray for the presence of the Holy Spirit to touch our hearts, O God. Ang dalangin din po namin, O Diyos, ang iyong mga salita ay maipangaral ng tama ayon sa iyong kalooban. Panginoon, maging bukas ang aming mga puso at kaisipan upang tanggapin ng mga ito, upang kami po ay makinabang. Nihiling namin ng inyong patnubay. Sa pagkakataon pong ito, inihiling namin, O Diyos, para sa mga prayer request. Idinadalangin namin si Lourdes Laksamana, meron po siyang dengue. Panginoon, let your healing power be upon her. In Jesus' name. Panginoon, ang dengue na ito ay maalis sa kanyang katawan. Panginoon, magkaroon siya ng malakas na pangangatawan upang malabanan po ito at tumaas, Panginoon, yung sa kanyang dugo, Panginoon. Lord, we pray for healing, for the power of the Spirit to heal Lourdes Laksamana. And also, we pray for Onyx Cortez. Nagkaroon po siya ng heart attack. We pray for the power of the Holy Spirit to touch him, O God.
Lord, in the name of Jesus Christ, ipuin mo ang kanyang puso, Panginoon. Yung physical na puso, Panginoon, at i-restore mo, Panginoon, ang puso niya, O Diyos. Lord, kung ano man ang nag-cause nito, hinihiling namin, Panginoon, na ang iyong kagalingan, ang inyong paghipo sa kanyang katawan, Panginoon, at ma-restore, O Diyos, ang puso at ang buo niyang katawan. Ang kagalingan mo po ay iyong ipagkaloob kay Onyx Cortez. Salamat po. Salamat. Panginoon, pangunahan mo po kami ngayong umaga. Maramdaman namin ang iyong pag-ibig, ang iyong kapangyarihan, ang iyong plano ay patuloy na reveal it to us, Lord God, your plans. Lord, we honor you. We thank you, Lord. We glorify your name. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Kung minsan po, when we're aiming for great things in our lives, kapag iniisip natin, kapag gusto natin, mga pinaplano natin, pero kung minsan, dahil doon sa mataas yung gusto nating abutin, ay ang nangyayari, hindi na tayo nakakapag-try man lamang. We stop even without even trying. At syempre, hindi mo maabot ang mga gusto mong abutin. Ano po? Be it personal, be it for family, be it in the church setting. There are people naman po who will try, but somewhere they would stop. They stop in the middle without even realizing the dreams. They stop too soon. Po. Tayo po bilang mga mananampalataya, we need to pursue our faith and not give up. Amen po ba doon? Ang sabi po ng Philippians chapter 3 verse 14, I press on toward the goal to win the prize to which God has called me heavenward in Christ Jesus. Sabi niya, I press on toward the goal. I press on. Hindi ako hihinto kahit na ano ang mangyari. Yun po ang sinabi ni Paul. Doon po sa text natin, we are introduced to a family. At ang pangalan po ng pamilyang yan ay pamilya ni Tera. Sino pong nakakaalam kay Tera? Maliban po sa pagkabasa niya ngayon. Si Tera po ay tatay ni Abram. Pero tayo siguro pagtatanong ko, si Abram or si Abraham, alam na alam po natin, sapagkat ayon po sa New Testament, si Abraham, siya po ay father of faith ng pananampalataya, no? At siya po ay patriarch. Tingnan po ninyo gaano ka kasi ang pangako ng Diyos sa kanya sa Genesis chapter 12 that he will be blessed. Walang paraan, walang anumang sinumang tao, anumang curses and deep ang tatalab sa kanya. Ganun siya ka-blessed. Si Abraham. Ang katotohanan po, tatlong major religions ang kanilang patriarch, si Abraham. Christianity, Islam, Judaism. Three major religions in the world. Ano po? Ang kaniyang tatay, ang pangalan ay Tera. Ano po? Si Tera, ano pong ginawa niya? Si Tera, sabi po, took his son, Abram, his grandson, Lot. Diba, alam natin, si Lot, pamangkin siya ni Abram. His grandson, Lot. Therefore, si Lot, lolo niya si Tera, son of Haran, and his daughter-in-law Sarai, the wife of his son Abram. And together they set out from Ur. Umalis po sila sa Ur.
of the Chaldeans to go to Canaan. Remember, Canaan ay yung promised land na na-conquer ng mga lahi po ni Abraham during the time of Joshua. So we were introduced to a family. Kung titingnan po ninyo dyan ay binanggit din ng mga kapatid po ni Abraham. Ang pangalan ay Nahor at saka si Haran. At huwag po ninyong si Haran ay pangalan, meron ding Haran na lugar. Ano po? So para po meron tayong context para at least naintindihan po natin. Ang pamilya pong ito ay umalis ng Ur upang sila po ay pumunta sa Kanaan. But ayon po sa verse 31, hindi nakapunta ng Kanaan. Saan po sila napunta? Napunta sila sa Haran. They were in the middle. No, malayo pa, no po, nakalahati na nila from Ur going to Kanaan, pero hindi sila nakapunta sa Kanaan. They settled in Haran. Maliwanag po ang verse, sabi niya, but when they came to Haran, they settled there. And Terah lived 205 years, and he died in Haran. They stopped short of the destination. Ang leader po ay si Terah. Patriarchal po kasi mga to. Diba? Eh siyempre, pag namatay na yan, yung panganay ang mag-take over si Abram. Tayo po bilang mga mananampalataya, we need to complete the journey. Ito po, putol ang journey nila. But as Christians, as followers of Jesus Christ, we need to complete the journey. Ang sabi po ni Paul sa Acts chapter 20, verse 24, my only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. Ang sabi niya, tatapusin ko ang aking takbuhin. Hindi ako uurong, hindi ako hihinto. Yun ang sinasabi po ni Paul, tatapusin ko. I will complete the task the Lord Jesus has given me. Ang sabi po niya sa kanyang ibang sulat, kay Timothy, it's in Timothy chapter 6. I have fought a good fight. I have finished the race. Yeah. I have kept the faith. Amen. In our journey, bilang pong mga mananampalataya, sometimes we want to settle doon sa hindi tinawag ng Diyos sa atin. Na kung saan parang feeling natin, meron na akong na-accomplish sa aking Christian life. You can apply this also your personal or professional life. We are tempted to settle in places that we are comfortable already. Pero hindi yun ang intended na destination sa atin ng Panginoon. Kasi doon sa intended destination ng Panginoon, pag malapit na tayo, pero yung mga struggle mas matindi, kasi ang kanan na mataas eh. Huwag tayong magsettle doon sa kalagayan na hindi tayo tinawag ng Diyos. Sapagkat ang intention po ng Diyos sa atin, ang the best, ay the best. The call to move, no? Tinawag po sila. Hindi po ito kagaya ng tawag ng Diyos kay Abraham. Kasi po, sa narrative na ito, wala tayong makikita na tinawag po si Terah. Wala tayong makikita po dito. Basta, ang ano lang yan, siguro naisip niya, alis tayo dito. Pero ang Ur po kasi,
it was a place of sophisticated idolatry. Matindi ang idolatry dyan. Marahil napagod sila, ano po, bagamat si Abraham, di pa tinatawag dito, no? But ang Ur ay lugar na kung saan yung idolatry po, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay talamak. At mayaman po itong lugar na ito. Worldly wealth. At kapag ito po ay iniwan, to leave it was an act of faith and a break from the past. Ibig sabihin, pag aalis po sila dyan, dapat hindi na babalik kasi iyon maglalayo sila sa Diyos. Ilalayo sa Diyos ang lugar na ito. Ano po? So, our journey as Christians must involve embracing. What will we embrace? Ano po? Sila, ang pamilyang ito, ang pamilya po ni Terah, they need to embrace the call of God. Ano ang tawag ng Diyos? Aalis sila doon at pupunta po sila sa Canaan. Christians, our journey as Christians must involve embracing. What will we embrace? Embrace the call of God. Kung minsan meron tayong mga pangarap, ano po? Gustong mangyari sa buhay po natin. Na kahit na ang Diyos ay nire-redirect na po tayo, ano, pero gusto natin yung mga pangarap pa rin natin dati. Pero maliwanag na ngayon ang Diyos, ang iba na yung direction niya sa atin. One example, gawin kong example sa sarili ko po, ano. Matagal na po akong nagpapastor. Nag-a-apply pa ako ng abroad, nagpapastor na ako. Alam po ni Sister Ruby. Nagtatry pa akong mag-abroad sa Papua New Guinea. Nagpapastor na pa, 10 taon na ako nagpapastor siguro. Dahil po doon sa, maganda doon kasi meron siyang tita na ang asawa niya ay doon nagtatrabaho. At siguro kung 3 buwan yung trabaho, 3 buwan yung bakasyon. Tapos 3 buwan trabaho, 3 buwan na bakasyon. May sweldo. Parang gusto kong, actually, nag-try po ako. Pero alam nyo, lahat ng tinry ko abroad, wala. Wala talaga. Ang point ko po, ito, as a Christian, I should embrace the call of God in my life. Huwag ko nang ipagpilitan yung ayaw ng Lord sa akin. I should embrace the call of God. At marahil kayo rin, mayroong tawag ang Diyos na kung minsan, ayaw natin dun sa kung ano ang daan ng Diyos. At pinipilit natin yung sa atin. Baka tinatawag kang magpastor. Pagkatapos, Lord, sumaup na ako mo. Lord, magmiyan na ako mo po kayong church. So, pang kunala mo rin project, pamiyan na ako mo. Magtapat na ako mo kayong tithes ko, Lord. Pero hindi naman yung tawag. Pwede magtatapat ka. Pero baka hindi naman yun ang tawag ng Lord sa'yo. We should embrace the call of God to a new life. Ang sinasabi po kasi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man is in Christ, he's a new creation. The old is gone, the new has come. We should embrace that. We should embrace this life as a Christian. Huwag na tayong babalik doon sa Ur. Nandun na tayo doon sa pagtawag ng Diyos at i-embrace natin ito. At hindi lamang po embracing, kundi living, paglisan, pag-alis, living the old life of sin na hindi nababalikan. Because we cannot reach what God has intended for us if we are unwilling to surrender.
Binabalik natin yung mga, yung buhay natin na ang Diyos ay mayroong intensyon na pagpalain tayo, pero tayo gusto nating bumabalik parati doon sa walang blessing. Ang kalagayan na kung saan ay ang pagpapala ng Diyos ay mararanasan natin ay doon po sa kanyang kalooban lamang. Amen. Kung ganon, ano po kayang mga habits o kaya yung environment natin na kailangan nating lisanin or even people na pinaprompt tayo ng Panginoon na sinasabi sa puso natin, iwan mo yan. Maaring lugar o kaya kalagayan ng puso natin o kaya mga habits, mga ginagawa po natin, as I've said, even people, that God is prompting us to live dahil hindi nagiging pagpapala sa atin. Nabanggit ko na po noon, anything or anyone na magdadala sa atin upang ang pananampalataya natin ay maitaya at tayo ay lumayo sa Diyos, hindi po worth pursuing ang mga tao, mga bagay, mga pangarap na maglalayo sa atin sa Diyos. Amen. Makikita po natin dito that God was already orchestrating His eventual call to Abram. Kasi po, tingnan po natin, sa Genesis chapter 11, yung huling verses, yung 32, makikita natin, pagpasok pa lang ng Genesis chapter 12, verses 1 to 3, nandyan na po ang tawag ng Diyos kay Abram. Now, ito po paalala ko. Ang Biblia po dating wala namang chapter at saka mga verses. So kung babasahin mo ito na istorya, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy po yan. Kasi wala namang chapters dati yan. Nilagay lang ang mga chapters at saka yung mga verses para hindi tayo mahirapan sa paghahanap na may memorize natin. Maganda ring idea yun, ano po? O inadapt na yan. Pero wala namang chapters and verses dati. Now, makikita po natin that God was already orchestrating His eventual call to Abram. Kasi sa chapter 12, tinawag siya ng Panginoon upang lisanin ngayon, hindi na ang Ur, kundi ang Haran. Kasi nga po, nasa Haran sila. Alam po ninyo, bakit ko na ito? There was a question in my mind. Kasi po, nag-ulit na naman ako ng pagbabasa ng Biblia. There was a question in my mind, dito po sa Genesis chapter 12, na kung saan sinabi sa verse 4, so Abram went as the Lord has told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he set out from Haran. Ang alam ko kasi, si Abram, galing siya sa Ur. Lahi siya, doon siya nakatira, doon siya ipinanganak. Pagkatapos, pag nababasa ko ito, bakit Haran ang nababasa ko dito? Ganun pala ang nangyari. They set out from Ur and they settled in Haran with his father. And then he called Abram, nasa Haran na siya. Tingnan po ninyo, ganun yun. So God was already orchestrating His call kay Abram, nakikita natin sa Genesis 12, when Terah left Ur together with Abram. Pinaplana ng Diyos. Nag-orchestrate na ang Panginoon. At ang paglisan po sa Ur, hindi lamang po yan geographic, yan din po ay spiritual, meaning spiritual separation. Because Abram's forefathers, kasali po si Terah, they worship other gods. They do not know the true God of Israel. The true God, wala pa si Israel dito. They do not know the true God.
Kasi nga po, tingnan nyo, sa Genesis chapter 11, ang tore ng Babel ay ano nila, lumaban sa Diyos, magrebelde sa Diyos. And God chose Abraham. Buksan po natin ng Joshua 24 verse 2. Ang sabi po, Joshua said to all the people, this is what the Lord, the God of Israel says. Long ago, your forefathers, sino forefathers nila? Yan, sina Abraham. Including Terah, the father of Abraham, and Nahor, lived beyond the river and worshipped other gods. Ibig sabihin, bago si Abraham, na tinawag siya ng Diyos, kung yan, masunurin siya kay tatay niya, he also worshipped other gods. Si Abraham. Ayan, galing kay Joshua yan Sinasabi niya ang buong Israel, nung sila ay nakapasok na sa promised land. Pero makikita po natin dito that God always initiate relationship with a person. Ibig ko sabihin, hindi si Abraham ang nag-initiate para siya ay magkaroon ng relasyon sa Diyos. Kahit tayo, hindi tayo nag-initiate para tayo ay magkaroon ng relasyon sa Diyos. It is always God who reaches out to us. Sa Genesis chapter 12, tingnan po natin, the Lord had said to Abraham, tingnan po ninyo, ang Diyos ang siyang go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Ang Diyos ang nag-initiate po ng relasyon kay Abraham that eventually led Abraham to believe in the promises of God. Kasi nangako ang Diyos sa kanya Ano po? Pinanghawakan niya ang mga pangako ng Diyos na ito. At hindi lamang siya, kundi ang kanyang mga saling lahi. But of course, we know na ang Biblia, nasabi niya, ang pangako ng Diyos na yung blessing ng Diyos ay through Isaac. Yun yung pangako ng Diyos. But we will always see that it is God who always initiates the relationship. Praise the Lord. At salamat sa Diyos dahil tayo po ay merong relasyon sa Kanya through our Lord Jesus Christ. We are sons and daughters. We are children of God because of what Christ has done. Sabi po ng John chapter 1 verse 12, dahil tayo po ay naniwala at tinanggap natin si Jesus as Lord and Savior. But it was, kumbaga nag-react lang tayo doon sa offer ng Diyos, tinanggap natin si Jesus as Lord and Savior. But God always initiates the relationship. Makikita po natin dito, God can begin working in our lives even before we fully understand His will. Naintindihan kaya ni Abraham ang nangyayari dito? Wala pa siya, hindi pa niya kakilala ang Panginoon, but God has already initiated, God is already working in his life para magpakilala siya. At sa buhay po natin, ang Diyos matagal nang kumikilos para tayo maihanda doon po sa tayo ay makakilala sa Kanya. Inihanda ng Panginoon ang ating puso, inihanda ng Diyos ang mga tao na kahit na nininervyos para mag-share sa atin, kahit na kuminsan parang reserve sila, ang inahanda ng Diyos yung puso ng babahaginan at inahanda ng Diyos ang puso ng magbabahagi ng salita niya. Even circumstances, God can begin working in our lives even before we fully understand His will. Makikita po natin that God calls people out. Out muna dyan. Out muna sa Ur. Hindi pwede doon ka sa
sa dating buhay. Out muna doon sa dati, out. God calls people out before He calls them forward. Pagkaalis po ni Abram, dito po sa Ur at nandun siya sa Haran. Nagsalita ulit ang Diyos sa kanya. Moving forward, papunta doon sa Canaan. There is always a temptation to settle. Tinawag ng Diyos si Tera at nagstay po sila doon. Ano po? Ang Haran, yan po ay major trade hub din. Parang syudad po yan na kung saan yung komersyo ay nandun. Ibig sabihin, mayaman din yan. Ibig sabihin, halos kagaya nung sa Ur. Ano po? Haran was prosperous. Familiar sila doon. No? Kaya nagsettle sila doon eh. Kasi prosperous din yon at hindi gaanong nag-adjust sa buhay nila. And nakaalis na sila doon, and it is also close enough doon sa target, doon sa goal. Ano po? Ano pong ibig sabihin yan? It was a place of compromise. It was a place of compromise. Nakaalis na doon eh. Pero wala pa doon. Andito siya. Nasa gitna. It was a place of compromise. They were headed to Canaan, but they settled in Haran. Maliwanag po ang sinasabi dyan. Tingnan natin ulit. But when they came to Haran, they settled there. They settled. Nagstay na po dyan. Kasi komportable. Kasi inisip nila, prosperous din dito. Haran represents the good. That becomes the enemy of the best. God has intended the best. But they settled for good. Ano po? Ang sabi po ay ang parating kalaban ng best ay yung good at saka better. Doon na lang. Yun po ang lugar na kung saan hihinto dahil ang papunta sa Canaan ay mas magiging mahirap. Ang Haran, it was supposed to be a short stop, but they stayed too long. Ang katotohanan po, Tera died in Haran. Talagang doon na lang sila. Hindi na nila aabutin kung ano ang plano ng Diyos. Ano po? They became comfortable. Tanong po sa atin, where have we stopped growing? Meron tayong mga gustong abutin. Sabi ko nga po sa inyo, personal, professional, pwede nating apply ito. Saan tayo huminto? We have stopped growing. Siyempre, apply din natin to sa ating spiritual life. Where have we stopped growing? Where have I become too comfortable in my situation as a Christian? Nawawala na yung commitment natin kung minsan. Gusto na ako kanini. Ayaw na nating extra mile sa ating paglilingkod sa Diyos. Where have I become comfortable? At sinasabi natin, I'm okay, I'm good. Kakakit na akong pastor kada Domingo.
Okay na ako kanini. Pero meron pa pala ang Diyos tinatawag para sa iyo. Meron kang pinaplanong mas maganda ang Panginoon. Pero sabi, Lord, I'm good na dito. Okay na ako dito. That is your Haran. Kailangan nating lisanin ang ating mga comfort zones. Maglingkod tayo sa Diyos. Ano po? Hindi pwede po yung compromise. Yung pwede ka sa mundo, pwede ka rin sa... Hindi pwede. Yung meron kasabihan nun, namamangka sa dalawang ilog. Hindi pwede yan. We must leave our comfort zones. We must surrender totally and completely. Obey now. Huwag tayong magsettle, ito maliwanag po ito, huwag tayong magsettle doon sa hindi tayo tinawag ng Diyos. Bakit ka magsisettle doon ka, hindi ka tinawag ng Diyos doon? Ang tinawag niya, hindi po sa Haran, tinawag niya sa Kanaan. Eventually, makikita po natin, tinatawag siya sa Haran, sa Kanaan, ano po? Huwag tayong pumunta doon sa lugar na hindi tayo tinatawag ng Diyos. Huwag tayong pumunta doon sa kalagayan na hindi tayo tinatawag ng Diyos. Malulungkot lang tayo doon. Mabigat lang ang loob natin doon. Kahit na parang pinapakita natin, masaya tayo. I'm okay here. Wala ang Diyos doon. Ang mahalaga kahit saan na sa kalagayan natin, alam natin kalooban ng Diyos, yun. Nandun ang kagalakan ng Diyos kahit kuminsan nahihirapan sa mga kalagayan at sitwasyon. Don't settle to where God did not call you. Are you living in Haran right now? Ali Pastor, kay Santiago ko. Alam po ninyo ang ibig ko sabihin? Where are you? Are you in a place of compromise? Na hindi ka tinawag ng Diyos dyan, tapos nandun ka? Are you living in your Haran right now? Is your life marked by comfort? Sana tayo ay nagpapatuloy, ano po? Sana we are still in the pursuit of God's promises na hindi tayo nagsettle sa Haran. Amen. Si Terah, sabi po ng verse 32, lived 205 years and he died in Haran. Ang istorya po ni Terah ends not in Canaan. It ends in Haran. Ibig sabihin, hindi nangyari ang goal niya. Hindi niya naabot. Kasi, bakit sila umalis sa Ur? Umalis siya sa Ur kasi gusto niyang pumunta ng Kanaan. Hindi sa Haran. His story ends not in the land of promise, but in the land of the almost. In the land of the almost. Ditak na mo eh. Kutang miras ka. Yung almost po, miras siya. Alya. His story ends in the land of the almost. And he died in the place where he stopped. Don't stop. Don't stop in your faith. Sabi ni Paul, my aim. Sabi niya, my aim is this. Ako ay magpapatuloy sa aking pananampalataya sa Diyos. Huwag nating ilagay ang ating mga sarili kung saan hindi tayo tinawag ng Diyos. Binanggit ko na po yan, parang negative lang po ito.
Kanina sabi ko, don't settle to where God did not call you. Don't be in a place where God did not call you. Ang tawag po ng Diyos sa atin ay tapusin, ipagpatuloy ang ating pananampalataya. Fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you were called. Take hold of the eternal life. Panghawakan mo yan, huwag kang ihinto, huwag tayong tatalikod sa Diyos. Amen. Magpatuloy tayo sa pakikipaglaban. Fight the good fight of faith. Magpatuloy sa pananampalataya at ipurso natin ang tawag ng Diyos sa ating buhay. Amen. Why? Because it's a tragedy when you stop pursuing God. When you stop pursuing the will of God. It's a tragedy. Pero tayo nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ang istorya ay hindi po natatapos kay Tera. Sapagkat meron siyang chapter 12, tinawag ng Diyos si Abram. In Genesis chapter 12, I will read it. Verses 1 up to 5. Kahit mahaba po. The Lord had said to Abram, go from your country. So from your country, alis ka dyan, your people and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation. I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. So makita natin, ang blessing ay hindi lamang para i-hoard niya, para sa kanya lang ang blessing. Hindi po. Maliwanag ang verse 3, sabi niya, I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you. Ang blessing po ay hindi lamang para i-enjoy natin. Yan din ay para sa blessing ng iba. Ayan o. Verse 4. So Abram went. Sumunod siya, no? As the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he set out from Haran. O yan, kaya maliwanag po na galing sila sa Haran. Pero hindi siya talaga sa Haran. Saan siya galing? Sa Ur. Nagsettle lang sila doon. He took his wife Sarai, his nephew Lot, and all the possessions they had accumulated, and the people they had acquired in Haran. So hindi lamang po sila basta yumaman. Ang dami pa nilang mga tao na sabi po they have acquired people in Haran. Kaya hindi po nakapagtataka noong iligtas po siya, nung siya po ay iniligtas niya si Lot. Kung hindi po ako magkakamali, yung kanyang mga servants na nakipaglaban, more than 317. Mga lalaki lang yon. Biruin mo, mga servants niya, 317 na lalaki, na pwedeng makipaglaban. Pwera pa yung mga bata. Pwera yung mga babae, ang asawa po nila. Imagine kung gaano karami kapag nag-alis ito. Pag halimbawa, isang buong clan. He took his wife Sarai, his nephew Lot, all the possessions they had accumulated, and the people they had acquired in Haran, and they set out for the land of Canaan, and they arrived there. They arrived there. Bagamat hindi pa sa kanya yan, pero nandun na siya. He arrived in Canaan. Praise God. Hindi po natapos na sa later part ng Genesis 11, itinuloy ni Abram, and he moved out of Haran, and nakarating po sila sa Canaan. They arrived there. Ang sabi po, where the father settled, the son surrendered and continued.
Kasi makita natin, sumunod siya sa Panginoon eh. Kasi sabi ng verse 4, Abram went as the Lord told him. Ano pong makikita natin dito? God gives many chances. He gives chances. Si Terah, hindi niya natuloy. Si Abraham, God gives chances. Now, if we have settled in our Haran, if you have settled in your quote-unquote Haran, God provides another chance to do His will and His purpose for your life. Amen. Sabi ng Panginoon, I will bless you. I will bless those who bless you. And whoever curses you, I will curse. That's a promise to Abraham. And Abraham believed. At alam po natin ang istorya. Maraming beses pa na ang Diyos ay pinagpala. Marami pang test ang dumating sa kanya, pero naniwala siya sa Diyos na tumawag sa kanya. At maraming beses makikita po natin, at least 3 times, na si Abraham ay gumawa siya ng altar upang sambahin ang Diyos na tumawag sa kanya. Don't let your life end in Haran. Amen. Leave Ur, leave Haran. Take that one step of obedience upang tayo po ay pumunta doon sa kung saan tayo tinatawag ng Diyos. Ano ba yon? Magpatuloy sa ating pananampalataya sa Kanya. Huwag tatalikod sa ating pananampalataya sa Kanya. Don't settle for less. Aim at God's best always. Ano ba yung God's best? Yung sa Kanya pong kalooban. Amen. Ang Diyos na tumawag po sa inyo, sa atin, Siya po ay tapat. Hindi tayo pababayaan sa ating journey, hindi po tayo iiwan. Ang sabi po ng Philippians chapter 1 verse 6, He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Amen. The God who called you is faithful. He will lead you all the way to His promise. Amen. Tapusin po natin yung journey. Huwag tayong tatalikod. Pumunta tayo kung saan tayo tinatawag ng Diyos. Doon po sa Kanyang presensya, doon sa Kanyang kalooban, ay kamangha-manghang pagpapala po niya sa bawat isa sa atin. Amen. Tayong lahat po ay tumayo. I wanna go back, Lord, to the way I used to be, the way I used to live. I won't go back, Lord, to the way I used to be before you rescue me. I will not stop till every tribe and nations bows before you. I will not stop till they all see your glory, see your glory, your fire burns within, burn within.
with your fire burns within, burn within me with your fire, your fire burns within, burn within me with your fire. Your fire burns within, within me. with your fire. Come on, lift up your eyes. Oh, lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. Lift up your eyes. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. Hallelujah, Jesus. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise, arise. Your fire burns within me, burn within me with your fire. Your fire burns within me, burn within me with your fire. Your fire, your fire burns within me, burn within with your fire. Your fire burns within us, Lord Jesus. We worship you, Lord. Your fire. Tinatawag po kami, Panginoon, upang magpatuloy sa iyong tawag para sa amin. Hiling namin, O Diyos, na parati maliwanag sa aming kaisipan at puso na dapat kaming nagpapatuloy sa aming pananampalataya. Hindi tatalikod kahit na anuman ang aming mga nararanasan, mga kabiguan sa buhay. O kaya magkaroon kami ng focus, Panginoon, sa iyong kalooban kahit na masagana yung aming nararanasan. Huwag ma-divert yung aming vision, ang aming paningin sa aming Panginoong Jesus. May we always fix our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Huwag mong hayaan kami po ay mag-settle for less doon sa hindi mo kalooban, Panginoon. Huwag mo hayaan na kami mag-settle doon sa hindi mo tinawag kami, Panginoon. Bagkus, O Diyos, parati naming hanapin kung ano ang iyong kalooban para sa aming mga buhay, sa aming personal na buhay, sa aming mga pamilya, and even sa iyong iglesia, Panginoon. Mangyari nawa ang iyong kalooban, panghawakan namin, O Diyos, ang iyong mga plano,
kahit hindi pa namin, wala pa ang kanilang realization sa buhay namin. But we walk by faith. And faith is being sure of what we hope for and certain of the things we do not see. Salamat po. Salamat sa iyong presensya, sa katotohanan na hindi mo kami iiwan, hindi mo pababayaan. Sa aming journey, Panginoon, Ikaw ang kasama namin. You will always be there, our Lord, Jehovah Shammah. May we finish the journey with the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po. Mangyayari po ito, kakayanin namin ito, O Diyos, ang iyong tawag, ang fulfillment ng mga ito, dahil kasama ka namin. Marami pong salamat. Lord, pinupuri ka namin, dinadakila, pinapasalamatan. This is our prayer. In Jesus' name. Amen.